97, 1899 hanggang ngayon, 2023. Ano mga kababayan? Ano na? Ay nako, kung gusto niyo ng pagbabago, tumigil kayo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Idol Robin Padilla, galit na galit sa kapwa senador. Ang sabi niya, mana-mana lang ba to? Huwag kayong maniwala dyan. Lahi-lahi lang. Yung mga lumang mukha binoboto nyo. Sabi niya guys. Kaya, pinaparinggan yung mga kapwa senador. So, kasi guys, dahil yan sa chat-chat. So, alam naman natin itong si Idol Robin. Tumakbo noong 2022, naging number 1 na senador. Diba? So, nung naging number 1 na senador, siyempre, nung nanalo na sila, nagkakihati na sila sa mga committee sa Senado. So, ang napunta kay Idol Robin, dahil nga ang advocacy niya is charter change, na mainit na pinag-uusapan ngayon, ibinigay sa kanya. So, nung binigay na sa kanya guys, yung charter change, umikot siya sa iba't ibang panig ng ating bansa. Talagang yun ang gusto na mangyari, magkaroon ng chacha. Pero ang nagka-problema guys, walang sumuporta sa kanya. Siyempre, kailangan yung botohin, numbers game yan guys, sa Senado, di ba? Sa Senado, wala sa nakuwang boto. Hapat lang ata sila. Si Bato, si Tolentino, yung mga Duterte boys lang guys. Si Bongo, yun lang. So, siyempre, hindi naman kaya yan, di ba? Alam naman natin sa Senado, pag nag-file ka ng resolusyon, pag marami sumuporta, panalo ka. At may papasa yan. Pero kung wala kang suporta, sa majority, kasi 24 lang sila, at least, di ba, sa 24, kalahati may git yun. So, kung 12-12 yan sa 24, at least 13 makuha ng boto. Kaso aapat lang yata guys. Kaya ang sabi nga ni Robin nun, namatay na ang chacha. Kaya wala guys, hindi na itinuloy, wala sa nakuwang suporta sa mga kapwa niya, senador. So ganun kasi guys, di ba? Talaga sa Senado kasi hindi pwede mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kakampi, kailangan mo ng numbers. Di ba? Kahit maganda yung panukala mong batas, kung walang susuporta sa mga kasamahan mo sa Senado, wala yan. Hindi yan uusad kagaya nung nangyari sa kanya. At sa ngayon guys, pinag-uusapan na naman, diba, yung People's Initiative, ngayon chat-chat na naman. At nag-press ko nitong si Senator Zubiri na para bang binaliwala itong si Idol Robin Padilla. Diba? Kasi sabi ni Zubiri, gumawa sila ng subcommittee para sa committee hawak, kasi ang chairman ng committee na yan ng Constitution Amendments, itong si Idol Robin. Ang problema, sabi nga ni Zubiri, nasa ibang bansa siya, kakausapin na lang namin siya. Pero guys, na-file na yung resolution, hindi pa sinabihan. So out of respect, di ba? Sa puntong to, mali naman di si Zubiri dyan, di ba? At ang sabi pa nga ng Zubiri, ang inatasan niyang maging mag-subcommittee, ito si Angara. Kasi ang sabi niya guys, kailangan, sabi niya, abogado. Abogado ang humawak dito kasi ano to, Constitution Amendment. So, ayun ang problema guys, di ba? Binigyan nila kay Idol Robin yan. Tapos ngayon, pag mainit na yung chacha, hindi na ibibigay sa kanya. Dahil sa tingin siguro niya, hindi kaya ni Idol Robin. Yun naman ang problema ni Idol Robin. Hindi natin alam guys kung kaya nga niya o hindi. So guys, ito, panoorin muna natin yung press con ni Zubiri kung saan binaliwala itong si Idol Robin Padilla. Pasok, Zubiri. We are open with the leadership of the Senate. We had several meetings with the senators after. We are open to discussions on the amendment of the Constitution on these particular provisions. But we are going to do it separately, voting separately. And that is why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Lauren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions
of the Constitution. So with this, we had asked, the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. So, just to make a long story short, we had a meeting, the chain of events that had happened. So, nakipag-meeting po ako kay Presidente nung Tuesday. And I raised the alarm about the People's Initiative. He was very gracious enough to meet with me, and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam yung People's Initiative language was to diminish the powers of the Senate. And after that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had lively and vigorous debate on the issue. And we all decided to meet with the President once again at 3 p.m. in Malacanang last Thursday. In that meeting, we were there early, so we met together with Senator Lauren Legarda. Kasama po namin si Congressman Sandro Marcos, So yun guys, napanood nyo, di ba? So ano sa tingin nyo? Tama ba itong si Subiris sa ginawa niya, di ba? Kahit sabihin natin mainit yung usapin sa Chacha, di ba? At kinausap sila ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, di ba, nag-meeting nga daw sila. Pero siyempre, out of respect, itong si Idol Robin, siya yung chairman, guys, ng constitutional amendments. Dapat irespeto siya, di ba? Bago sila mag-file ng resolution, dapat sinungguni muna sa kanila. Ano ba naman yung kinonsulta muna sa kanya? Senator Robin, kailangan daw na ayusin. Magpapile kami ng resolution under sa committee mo. Okay lang ba na ganito? Di ba? Kahit sabihin natin na hindi naman abogado si Idol Robin, yung bilang senador lang, kasi nga unang-una, binoto rin naman siya ng taong bayan. Di ba? Alam naman natin si Idol Robin, maraming sablay din guys sa mga statement yung nakaraan, lalo na sa West Philippine Sea, di ba? Pero dito, kailangan naman bigyan siya ng respeto bilang isang senador, di ba? Siguro guys, ito umabot na sa kanya to. Itong ganitong nangyari to. Kaya ngayon, galit na galit siya guys. Papakita ko yung video sa inyo kung saan talagang binanatan niya. Although hindi naman siya nabanggit ng pangalan, pero pag sinuri mo kanyang statement, yung kanyang sinabi, talagang parang sa kapwa senador niya pinapatukoy. So ito guys, panoorin muna natin, tapos tuloy natin ang ating reaction. Pasok, Idol! 97, 1899 hanggang ngayon, 2023. Ano mga kababayan? Ano na? Ay nako, kung gusto niyo ng pagbabago, tumigil kayo sa kaka-elect ng mga pare-parehong pagmumuka, lahi-lahi. Kailangan ba mana-mana yan? Katarantaduhan. Huwag kayo salita ang pagbabago. Kailangan totoo gawin natin. May mga bagay na isasakripisyo para magkaroon ng pagbabago. Ayan. May mga dapat baguhin para magkaroon ng pagbabago. Hindi pwedeng walang pagbabago. Hindi pwedeng wala. Kailangan meron. Hindi pwedeng dahan-dahan. Huwag kayong maniwala sa dahan-dahan na pagbabago. Ilang taon nyo nang inaantay yan. Magmula pa nung 1896. O yun, magmula 1897, 1899 hanggang ngayon. Mga kababayan, ano na? Huwag
kayong maniwala dyan sa mana-mana. Ilang milyon na tayo, lagpas na tayo ng 110 million, 115 million na tayo. Ibig nyo sabihin, ilang pamilya lang ang matalino sa Pilipinas, katarantatuhan. So yun guys, napanood yun, di ba? Ano sabi ni Idol Robin? O mga babayan, ano ba? Sabi niya, di ba? Huwag kayong maniwala, sabi niya, di ba? Mana-mana lang ba yan? Iisa lang ba ang mukha niya? Pare-pareho lang ang mukha niya? Binubuto niyo kasi mga luma, sabi niya, di ba? Lahi-lahi lang, di ba? So, alam mo ako sa puntong to, tama si Idol Robin di ba? Sabi niya, ang dami na natin. Ilan lang mong matalino sa Pilipinas. Kasi sila lang lahi-lahi lang, manamana lang ba, di ba? So, ang pinapatungkulan niya dito guys, hindi man naman siya nagbagit ng pangalan, pero open book naman sa atin to. Sa senador kasi, di ba? Ilan ba yung magkakamag-anak sa senador? Ako guys, hindi naman tayo against dito, pero sa totoo lang, di ba, nakita naman natin yan. Actually, kahit ako, tutulak ko sa ganyan Tingnan mo sa senador guys, di ba? Dalawang Estrada, di ba? Si JB, si Jinggoy. Dalawang Villar, Mark Villar, Cynthia Villar. Dalawang Cayetano, Pia Cayetano, at Alan Peter Cayetano. Kasi yun ang sinasabi ko sa dami-dami ng Pilipino, tama si Idol Robin 115 million, 10 million tayo, magawa 150 million tayo. Sa dami ng mga Pilipino, kung sana yung mga posisyon na yan, kalat yan, di ba guys? Baka mas maganda pa yung sa panunungkulan sa ating bayan. Kasi mas maraming kaisipan, di ba? Mas maraming knowledge, mas maraming desisyon ang maganda sana. Kasi, di ba, apektado rin yun kasi, kagaya niyan, charter change. Nung nagpanukala si Idol Robin, walang sumuporta. Kung tatlong magkakamag-anak na yun, ayaw sa Chacha, 6 na kagad ang wala sa kanyang boto. Di ba? Apektado yung desisyon sa Senado, guys. Actually, hindi lang naman sa Senado yan. Kahit sa local, di ba, guys? Minsan, gobernador yung nanay. Tapos yung anak, vice governor. O kaya naman baliktad, di ba? Ganon din naman sa mayor. Minsan, yung vice mayor niya, asawa niya. O tapos may mga anak pa na councilor. So, ibig sabihin, sa kanila lang napupunta yung kaisipan na ambis na sana mas marami pang isip o talino ang gumagalaw, ang tatrabaho sa ating bayan para mas umunlad tayo, napupunta tayo sa lahi-lahi, sa manamana. Tama si Idol Robin, di ba? Sa kukuting matatalino lang. Di ba? So, siguro kung ako kay Idol Robin, total, nasa chairman naman siya ng constitutional amendments, siguro ang isulong niya dapat anti-dynasty. Di ba? Kasi ayaw niya, di ba? Sabi niya, mga lumang mukha na yun, pareho lang ang mukha nila, di ba? So, ibig sabihin guys, ang tinutukoy niya, anti-dynasty. Lahat naman yan, pwede mula sa taas hanggang sa baba, maraming dynasty. Di ba? Sa ating, yan sana isulong niya, di ba? Kung ayaw niya rin pala ng ganyang manamana lang, lahi-lahi lang, sabi niya, di ba? Magkakamag-anak lang, magpasa siya ng batas na anti-dynasty. Yun lang guys, di natin na kung pumasa din kasi lahat yan tatamaan Alam naman natin yan, open book naman yan sa ating gobyerno, maraming magkakamag-anak. Sila lang din ang umahawak ng pwesto. So okay guys, ano sa tingin nyo? Tama ba itong si Idol Robin Padilla? Na dapat walang manamanang ganyan, walang lahi-lahi, di ba? Walang pare-pareho ang mukha. O depende na lang siguro doon sa mga magagaling talaga, di ba? At nakakatulong. At itong si Mitsubishi, sa tingin nyo, tama bang ginawa nila? Para kay Idol Robin Padilla. So malaya kayo guys, mag-comment. Hanggang dito lamang guys, abang yung susunod kong vlog. Thank you very much po.